Hello guys, magandang hapon. Nagaling ho tayong school at diretso tayo dito sa ating babuyan. I'm just sharing a very important experience dito sa ating pagbababoy. Gamit ng babuyan, walang amoy, walang effort. And sad to say, it is a negative experience. But anyway, I will be sharing this at least ng parang at least baseline no sa mga gustong magbaboy or sa akin din na kung paano ko pa ma-improve yung aking pagbababoy. So I will just be talking sa akin lang kasi yung aking tatay ay meron ding baboyan and na-complain din siya, but I will not be talking about him dito lang po sa aking baboyan kasi ito po ay innovative na baboyan. And before tayo gumawa nito, I was really thinking kung paano ma-comply yung yung legal natin na pag-comply doon sa tinatawag na Clean Air Act and Clean Water Act. So with regards to compliance to Clean Water Act, hindi ho tayo nagdi-dispose ng manure doon sa river. Anyway, may river ho tayo doon in malapit and medyo malayo din ho siya sa neighborhood, kaya mas maganda sana doon, kaso meron akong problem with security doon. May issue ho ako sa security. Okay, hindi ko na i-mention kung anong nangyari sa akin, but I will go back here. So Clean Water Act, hindi ho tayo nag-dispose. Sa Clean Air Act naman po, ito po yung ating solusyon doon sa Clean Air Act. Oo, para hindi nga mabaho. And we will try to assess honestly, mamaya after this, i-assess natin kung hanggang saan ba talaga yung baho ng baboy na ito, baboyan na ito, ngayon na hindi pa natin nalinisan. Ito na po yung pinakamarumi. Okay, so I'm telling this dahil meron nung nag-complain sa akin, pero I know, in the barangay, so pumunta yung kagawad sa akin, sa aming bahay. May asawa ko, my wife ang nag-entertain. And then my wife just told me na ganon. And anonymous naman po yung nag-complain, siguro, I don't know. Anyway, I will be waiting for the summon, and kung mayroong summon na mangyayari, kasi baka naman and I will be happy to show this and then when halimbawa kung bibigyan talaga tayo ng ultimatum to close this, we will close, of course. We will comply sa kung anong ibibigay sa atin. Pero anyway, this is a project of the Department of Agriculture sa atin. So anyway, nagko-comply pa naman tayo sa, as far as I have known, no, sa akin lang, legal natin na compliance dito. Ang backyard is sa akin lang to, I don't know if mali. Sa akin lang is ang backyard is 10 fatteners and 1 sow. Magme-maintain ka ng ganon, nasa level ka pa na backyard. So you don't need for permit, I think I think medyo allowable pa siya. Okay, but of course meron tayong reklamo, kaya ito-try natin. So what I'm going to do is I will assess right now kung saan ba talaga taman sa Cebuano, saan hangganan ng baho. Of course, okay, let us start. Of course dito, honest ho ito hindi ho ibig sabihin na akin to, hindi ako maging honest. O ang merong alingasa, of course, dikit yung ilong ko And ang dominant na baho dito is ang ihi, no, compared to the manure, kasi yung manure ay merong ipa na nadidikit doon. And sa aking experience, basta yung manure makadikit lang kasi sa kahit na something na talaga yung baho, yan yung neutralize talaga. Okay, we will try kung hanggang saan talaga yung baho niya. Okay, dito may baho akong naramdaman na bionic ears kasi itong aking ilong. Yan yung advantage pag malaking butas ng ilong. Okay, I will test kung hanggang saan yung wala ng baho. So far, at this point, wala na talaga akong bahong maaamoy. Promise. Dito, I think this is 1.5 meters away or 1 meter. Ito lang ho yung may baho. Pero yung baho niya is parang dumadaan lang talaga sa ilong mo. Hindi siya alingasaw tulad ng conventional na pagbababoy. Okay, let's try dito kasi meron tayong additional dito na heads. So yung heads pala natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 lang ho tayo dito ngayon. Kaya nakaka-comply pa rin tayo sa tinatawag na backyard scale, no? Hindi pa ho tayo commercial. Okay, I will try on this. Dito, wala talaga akong baho na
Even idikit ko yung ilong ko, I think. Try natin. Wala. Wala, as in, wala siya. Wala siya. Yung pababaho kasi yung swimming pool. Yung swimming pool kasi walang tig-absorb. Dito, may taga-absorb. Yung all the surfaces are merong rice hull, kaya man-neutralize talaga ng rice hull. Wala talaga siya. As in, super. Let's try on this. Okay. I am already close. Meron. Medyo dumaan sa ilong ko. Kung matingnan nyo, wala ko itong swimming pool. Waterless so ito. Kaya, para makatipid tayo sa tubig. And experiment ko kasi ito, kung walang tubig, ano ba talaga yung epekto sa init nila? Ang init, napakainit nila. Epekto nila sa baboy na walang ligo. So yan yung nangyayari. Yung manure nila dyan lang yan, umiikot. So wala talaga. Dito meron. Pero hindi siya alingasaw. Baho na dumaan sa iyong ilong. And then I can feel right now na medyo umiinit dito. Sa banda na ito, init na siya. Init na. Maybe na didecompose kasi yung rice hull, tsaka i-add mo pa yung init ng kanilang katawan. Medyo hindi nga po conducive yung aking mga baboy dito. So, what is our assessment? Dito I can feel something. This is pero hindi. Guni-guni ko lang yata. Wala. Guni-guni ko lang. Wala talaga siya amoy. Okay, let's go to the other side. Okay, we'll try. This one. Ito po yung aking dito. Well, we will try. As in, ang fresh ng hangin dito. We will try a little bit. Puntahan natin. Are, dito. This is around half a meter. Meron na akong maamoy na dumadaan sa aking malaking ilong. How about this one? Kasi nandun yung mga nearest na neighborhoods. We will try in this area. Okay, let's try talaga. So of course, ang fresh, wala talaga. Skin, super. So wala. I'm not trying to be biased here. I'm just observing. Wala. As in wala. So this is my area before. So kasi dati merong piggery dyan na I don't know bakit na close, pero wala namang reklamo. So of course wala. We will try dito sa ating deposituhan, sa ating imbornal, kasi baka sa imbornal yung baho nang gagaling. Okay, we will try. Okay, so kung makita nyo po, ito po yung aking imbornal. Kung makita nyo, hindi pa ho siya concrete. Sa concrete kasi, maganda yung concrete kasi pag nilagyan mo ng tubo, yung alingasaw niya, yung methane na pupunta sa itaas. Kaya pag usbong ng baho, doon na siya sa itaas. Nagta-travel. Pero yung ginawa ko dito, okay, just for purpose of innovation, no? Simple innovation para maano natin yung ating so actually I could take my breakfast here. Really, kaya kong mag-breakfast dito. Ito po yung ating babuyan, itong malapit ng mapuno. So mayroon siyang rice hull to help to absorb kung merong mang baho na ma-generate dito. And again, itong wala akong at this distance ko ngayon is I think it's 1 meter already. Wala talaga akong baho. As in wala ako talagang baho. So in my conclusion, it's a matter of relationship lang siguro sa ating paligid, kasi
I don't know. I'm not here to make conclusion about them. Pero sa akin lang, siguro baka merong ibang source ng amoy na pumunta sa kanila. And then kasi medyo ano kasi tayo dito kasi nag-organize ako ng hog racing. Kaya hog racing association. Kaya medyo kumbaga kung sa TV pa, medyo tayo yung bida. Medyo hindi naman no, not to brag, I mean, but yung ano ba tipo na ikaw yung makikita agad. Pero meron pa namang pong mga ibang hog racers dito sa paligid na na malapit lang. Posible din kasi na nandun na doon manggagaling. Kasi as I am observing here, so ito po yung aking assessment. Mas maamoy ko pa yung amoy ng labhang ng Rizal. Actually, naamoy ko pa yung amoy ng labhang ng Rizal. Pero amoy ng ang ano. So sabihin mo baka immune ka na, sir. I don't know, but kung makakapunta kasi ako sa ibang babuyan, naamoy ko talaga yung baho. So I don't think na na-immune na ako sa amoy. Ma-differentiate ko talaga yung mabahong babuyan. So with that, yung advice lang natin kung basta sure lang tayo sa ating sarili na hindi ginagawa natin yung ating magagawa, and they still complain